Nakatutok po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita at impormasyon habang papalapit ang Pasko. Maghahatid ng latest sa Parañaque Integrated Terminal Exchange si Joseph Morong. May update din po tayo mula kay Oscar Oida sa Manila North Port. At 4 na araw bago magpasko, presyo ng mga pang Noche Buena ang ihahatid ni Tina Panganiban Perez. Unahin na po natin ang sitwasyon sa PITX ngayong bisperas ng Long Christmas Weekend. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi Connie, tuloy-tuloy nga ang pagdagsa ng ating mga kababayan na pumupunta dito sa PTEX para umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Malapit na at sana all nakakauwi agad. Nag-inspeksyon dito si MMDA General Manager Police Colonel, Retired Police Colonel Procopio Lipana para tingnan ang seguridad na nakalatag sa terminal. Tiningnan din ang sitwasyon ng mga ilang mga bus drivers at ang daloy ng mga pasahero. Kasama nila sa inspeksyon ang DILG at PNP. Tiningnan din ang terminal ng mga bus carousel kung saan sumasakay yung mga papasok naman, yung mga galing probinsya, dumating dito sa PTEX at papasok naman ng Metro Manila. Ayon kay General Manager Lipana, nakukulangan siya doon sa nakalatag na seguridad sa terminal. At samantala, papayagan naman ng MMDA yung mga provincial bus na pumasok sa Metro Manila simula December 22, alas 10 ng gabi hanggang Enero 2. Sa mga ordinaryong araw kasi, Rafi Connie, ay bawal magsakay at magbaba sa loob ng Metro Manila ang mga provincial bus. Ayon sa PTEX, ay nakapagtala sila ng 121,000 na mga pasahero na dumating dito kahapon. At para po doon sa mga pabikol, medyo yun daw pong mga aircon na mga bus papunta ng Bicol ay wala na. Fully booked na yan simula pa kahapon. At meron na lamang yung mga ordinary bus na papunta ng Bicol. Narito ang pahayag ni Ms. Colleen Calbasa ng PTEX. Meron po tayong dagdag na bus, pero hindi na po ma-assure na aircon po yung madadagdag. Yes. Wala na ang Bicol. Yes. Ordinary meron na. Rafi Connie, bigyan natin kayo ng pinakasariwang sitwasyon dito sa PTEX. Matindi yung ginagawang inspeksyon kasi labo-labo na yung pumupunta dito, yung mga luluwas. At syempre dito rin sumasakay yung mga papunta naman at kukuha ng EDSA bus carousel. Ayon dito sa PTEX, Connie, Rafi, ang sabi sa atin kasi yung dagsa is 22 hanggang 24. Pero ang pinaka-peak pala talaga niyan ay sa December 26 dahil yung ating mga kababayan tapos na Pasko, babalik na sa kanilang mga trabaho. Nung last year, December 26 din, 2023, ay nakapagtala sila ng 191,000 na mga pasahero. Yan ay malapit na doon sa capacity ng PTEX na 200,000. So, sa ngayon, may mga ilan tayong mga kababayan dito. Medyo maluwag pa. Ang tendency kasi dito sa PTEX sa hapon nagsasabay-sabay yung mga pasahero. Itong mga to, papunta yan ng Quezon at saka sa Batangas. So kung ngayon kayo babiyahe, medyo mas maluwag pa ng konti. Pero sa hapon po, magbaon na po kayo ng konting pasensya dahil magsasabay-sabay na kayo na uuwi sa inyong mga probinsya mula rito sa PTEX. Rafi Connie? Yes, Joseph, kanina nabanggit mo na nakukulangan nga sa seguridad, si General Lipana. Ano ang magiging immediate action ng ating pamunuan naman ng PITX tungkol dyan? Ayon sa PTEX ay may nakikipag-ugnayan naman daw sila sa pulisya, sa Parañaque Police at magdadagdag sila ng puwersa dito sa PTEX dahil nga yung bulk ay nasa nilang darating ngayong Friday at hanggang sa 24 bisperas ng Pasko. So magdadagdag sila dahil nga nakita nitong si MMDA General Manager Lipana na medyo maluwag ng konti yung ipinapatubad na seguridad at ayaw naman nila na magpakampante dahil alam natin na medyo naka-red alert din naman yung PNP, so kailangan sabayan yung latag ng seguridad dito sa PTEX dun sa alert status ng PNP, Connie. Alright, tama ba December 26, 2023 yung sinasabi kanina o 2022? Yung peak yung sinasabi mo, kasi 2023, ang laging sinasabi natin sa PTEX ay yung peak na pinaka-peak na inaasahan nila ay sa 26 dahil nakauwi na yung mga kababayan natin at babalik na yan
ng anak. Ibig sabihin, tapos na sila magpasko at uuwi na sila sa Manila para magtrabaho ulit. Ganun din yung nangyari last year. I see. This week, medyo spread out na eh. Yung iba kasi wala nang pasok sa eskwela, nakapag-leave ng mas maaga dahil nga long weekend yung 25-26. So, kumbaga, instead na maipon sa isang araw, medyo may mga chances sila na mas maagang makauwi sa Okay. kanilang mga probinsya. So, So- spread out. But yung mga uuwi, babalik, ibig sabihin, sa Metro Manila, yan yung magsasabay-sabay. Alright, mas malinaw na. Thank you very much, Joseph Morong. Higpitan pa rin ng Land Transportation Office ang panguhuli sa mga taxi driver na namimili o nangongontrata ng mga pasahero ngayong Christmas season. Balita hatid ni Jonathan Andal. Kinontrata raw ang mga pasaherong ito ng taxing pinara nila. Ang singil daw ng driver mula North EDSA papuntang Letre Malabon, 300 pesos, sarado, walang metro. Sabi niya, kaya niyo ba 300? Kasi, yun nga, 6 kasi kami. Kasi medyo matraffic nga daw. Hindi ko naman gusto yon pero Ba't mo ginagawa? Alam mo bawal. hindi naman po lagi sir, nanataw lang. Kahit minsan lang 2 beses, di ba? Sorry po sir, sorry po. Hindi, Walang ko, sorry dito. hindi naman po ako masamang tao sir, ano lang po. Aminado naman po ako sir na Inaabuso mo eh. Wala pang isang oras, 10 taxi na agad ang nahuli ng Land Transportation Office na nangontrata at tumangging magsakay ng mga pasahero sa North Avenue sa EDSA kagabi kasagsagan ng rush hour. Kako, hindi muna ako magsasakay kasi kako, grabe traffic. Bawal yan, sabi ng LTO. Pati na yung mga nagdadahilan na gagarahe na pero wala namang signboard. Wala ka man lang sideboard dyan, no, na garage ka na. Pati mga umano'y naghahabal-habal, hindi nakaligtas sa LTO. Hindi po, nataanan ko po yung babae. Didaanan mo lang, sumakay na sa'yo. Papunta ko siya ako, naiusap lang po siya. May extra helmet ba dyan? Sir, yung extra helmet ko po, susunduin ko yung asawa ko sa Caloocan. Hindi po ako nag-aabal, sir. Nakakawa lang po ako, sir. Nagmakaawa. Kilala mo yung pasero. Hindi po eh. Christmas rush pa naman at marami nangangailangan ng pampublikong transportasyon. Kaya para walang gumaya sa mga pasaway na driver, hihigpitan daw ng LTO ang pagpaparusa sa mga abusado. Hindi na sila pwede magpasada after these operations. I-alarma natin kagad yan. Yung 2 taxi na huli, unregistered pa. Diretso na sa impounding area. Fake registration pa. No? Ang fake registration, sasamahan namin na criminal to. Diba? Falsification of public document. Minsan lang sila nahuli. Buong buhay nila, i-regret yan eh. Multa lang muna ang penalty sa first offense ng pangongontrata at pagtanggi sa pasahero. Pero ang mga mapapatunayang naghabal-habal, i-impound ang motorsiklo. Kapag nakita sa records na patong-patong na violation na pala ang nagawa ng driver, posible na siyang tanggalan ng lisensya at hindi na kailanman papayagang makapagmaneho pa. Sabi naman ng LTFRB, kung may makaengkwentrong abusadong driver ng public transpo, isumbong sa kanilang 24/7 hotline 1342. Sa nakalipas na isang buwan, 600 sumbong na ang natanggap ng LTFRB. 32 dito sumbong sa sobra-sobrang paniningil ng mga taxi. Hindi po mahirap mag-complaint sa LTFRB. Plaka po, kung saan po nangyari ang insidente, ipadala niyo po sa Viber number po natin, tumawag po sa official hotline, agaran pong mag-aaksyon ng LTFRB. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 ang arestado sa Bulacan dahil sa paggawa umano ng iligal na mga paputok. Sa magkakahiwalay po na operasyon sa Santa Maria, San Ildefonso at Bukawi, nahuli po sila sa aktong gumagawa ng mga paputok at pyrotechnic devices na walang kaukulang dokumento at permit. Nakumpiska sa kanila ang isang sako ng 5-star, mahigit 1,000 piraso ng plapla at 10 kilo ng firecracker fuse na tinatayang nasa mahigit 13,000 piso ang halaga. May nakumpiska ring Roman candles. Wala namang pahayag ang mga nahuli. Ngayong holiday season, hindi ulit seselyohan ang mga baril ng pulisya tulad ng nakagawian. Paliwanag ng PNP, nakikita nilang nagbabago na ang behavior ng mga pulis. At posible rin daw kasing makaapekto sa pagresponde sa mga krimen kung nakatape ang mga baril ng mga pulis. Pero babala ng PNP sa mga pulis na masasangkot sa indiscriminate firing, mahaharap sila sa kasong kriminal at administratibo. 2016 pa noong huling nagpatupad ng muzzle taping ang PNP tuwing magbabagong taon. May 7 gintong medalya na ang Pinoy gymnast na si Carl Eldruyulo sa 2023 Batang Pinoy. Sinuit ni Carl ang individual events ng men's artistic gymnastics sa kompetisyon. Yan ay sa vault,
steel rings, floor exercise, high bar, parallel bar, pommel horse at ang individual all-around. Posible pang madagdagan yan kapag inilabas na ang official result ng team event kung saan miyembro siya ng Team Manila. Plano rin ni Carl na sumabak sa seniors event sa Philippine National Games. Si Carl ang nakababatang kapatid ng Pinoy Olympian at world champion na si Carlos Yulo. Wala mang bagyo, iba't ibang weather system po ang nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang panig ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy, intense at torrential rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin ding muli ngayong araw ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado po ng hanging amihan ang Northern Luzon. Easterlies naman po sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy ring umiiral ang shear line sa ilang panig ng Luzon, habang trough naman ng low pressure area na nasa labas ng PAR ang nakakaapekto sa Kalayaan Islands, Palawan. Base po sa datos ng Metro Weather, walang inaasahang bagyo sa papalapit na long Christmas weekend. Iiral pa rin po ang amihan. May tsansa ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa bandang hapon o gabi. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. 4 na araw na lang, Pasko na. Kaya bukod sa excitement, ramdam na rin ang diwa ng pagbibigayan. Sa Orani, Bataan, may libreng bibingka at puto bumbong pagkatapos ng simbang gabi. Libre. Kaya naman pinilahan po yan ng mga gustong makatikim ng masarap na kakanin. Sa mga gusto pang humabol, magpapamigay sila ng hanggang sa matapos ang 9 na araw ng simbang gabi. Lalo pa hong ramdam ang Christmas feels dahil sa dekorasyon sa mismong simbahan at sa katapat nitong plaza. Sa Metro Manila naman, bumida ang iba't ibang float para sa Lantern Parade ng University of the Philippines, Diliman. Ang tema ngayong taon, panibagong lakas. Tampok din sa pagtitipon ng iba't ibang pailaw na sumisimbolo sa liwanag ng pagbangon sa COVID-19 pandemic at iba pang pagdurusa. Itinampok din sa Lantern Parade ang iba't ibang issue gaya ng PUV modernization, issue sa West Philippine Sea at ang giyera sa Gaza. Nauwi sa Rambol ang isang basketball game sa San Nicolas, Ilocos Norte. Championship sana yan ang basketball tournament doon, pero nagkagulo ang mga manlalaro. Kahit umaawat na ang mga pulis, hindi pa rin ito napigilan. Hindi pa malinaw kung saan nagugat ang gulo. Sabi ng pulisya, nakatakda ng mag-usap ang dalawang panig. Parte ang palaro sa pista ng bayan kung saan magkakalaban ang mga barangay. Mabibilis na balita po tayo. Sa Elliptical Road, Quezon City, binangga ng isang SUV ang 5 sasakyan. 6 ang sugatan sa aksidente na isinugod na sa ospital. Kwento ng mga saksi at driver ng mga nagbanggang sasakyan, galing sa East Avenue ang SUV at biglang nag-counterflow sa Elliptical Road. Arestado ang driver ng SUV na aminadong nakainom. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Isang taxi naman ang bumangga sa concrete barrier ng EDSA busway sa Mandaluyong. Sugatan ang driver. Ayon sa kanya, nakaramdam siya ng pagod matapos ang buong araw na pamamasada. Ang kanya namang pasahero dinala sa ospital matapos indahin ang pananakit ng dibdib. Paalala ng MMDA, huwag magmaneho kapag inaantok. Habang papalapit ang Pasko, dumarami na rin po ang mga pasahero sa ilang pantalan. Ang iba, handang maghintay ng 24 oras para matiyak lamang na makakauwi. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Nako Connie, mahigit 24 oras pa dahil bagamat bukas pa ng madaling araw yung susunod na biyahe dito sa Northport, partikular yung Pasibu at Cagayan de Oro, ngayon pa lamang ay may mahigit 100 pasahero nang nag-aabang dito sa concourse at karamihan nga sa kanila ay nagpapalipas na lamang ng oras sa pagkain, sa pagpahinga at ayon nga kay Philippine Ports Authority General Manager Attorney Jay Santiago, kung
nitong mga nakaraang araw ay naapektuhan ng gusto ng Bagyong Kabayan ang operasyon ng kanilang mga pantalan. Sa mga sandaling ito raw ay wala na raw stranded sa kanilang mga pantalan na may kinalaman sa bagyo. Ang nakakaapekto na nga lang daw ay yung kanilang mga pasahero na dadagsa sa bumiyahe bago ang bisperas ng Pasko. Yun nga lang, bagamat sa mga sandaling ito ay wala pang mga kanseladong biyahe, hindi raw nila iniaalis ang posibilidad na mangyari ito. Batid naman daw kasi, Connie, na kapag ganitong Disyembre, kahit walang bagyo ay pangkaraniwan ang nangyayari yung mga tinatawag na gale warning, lalo na sa mga area ng Matnog, Sorsogon. Pag nangyari daw ito, wala silang magagawa kundi magkansela ng mga biyahe. Bagay na magpapahirap lalo ng sitwasyon, lalo't aminado ang PPA na may kasalukuyan pa tayong problema sa kakulangan ng barko. Sa Batangas Port nga raw kagabi, marami ang nag-aabang ng mga masasakyan kaya minabuti na nilang papasukin sa loob mismo ng port ang mga pasahero para sa loob na magpalipas ng magdamag. At dahil nga sa dami ng mga gustong bumiyahe, may higpit na binabantayan ngayon ng PPA ang posibleng overloading ng mga pampaserong barko. Bagamat itong nakaraang barangay at SK elections ay marami na raw silang napigilang ganitong practice sa tulong na rin ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority. Pinaka-challenging daw ito sa mga isla, kaya double time sila sa pagbabantay roon. Samantala, Connie, sa mga sandali ito, gaya na nabanggit natin, ay nandito tayo sa may concourse area ng North Port, kung saan aabot na, bali sa nakuha natin information, sa mahigit 100 ang mga pasahero. Marami dito yung mga ayaw pa kasiguro, pero meron ding mga ilan na talagang na-move daw yung schedule. Yung iba nandito na nung December 20 pa dahil doon daw dapat yung schedule nilang biyahe. Pero na-move daw itong na-move hanggang bukas na nga at yung iba dito na nagpapalipas. So yung ina-aksaya nila yung ginagamit nila yung panahon para makapagpahinga. Yung iba nakikipag-usap via video call, Dahil meron naman matcha-charge dito, may mga charging stations pa rin. Yun nga lang talagang unahan dahil pag ganitong antayan, asahan mo na ang ubusan ng charge sa telepero. Sa kabila nito, umaasa sila na magiging maayos ang biyahe nila at ang importante raw ay makauwi sila sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa Encantadia Chronicles, Sangre Star Faith da Silva na sa unang pagkakataon ay nakapiling niya ang ama. Sa IG, ibinahagi ng Sparkle ang early Christmas reunion ni Faith at kapatid niyang si Silas sa tatay nilang si Dennis da Silva. 21 years nang nakakulong ang 80s actor dahil sa kasong rape. Ito raw ang first time na nakasama at nayakap ni Faith ang kanyang ama mula nang siya'y magkamuwang. Matagal ko naman na-feel na nakumpleto ako at napatawad ko na siya. Pero iba palang makaramdam ng yakap ng isang ama. Wish ko lang din talaga for everyone na makasama nila yung mga pamilya nila ngayong Pasko. Sinunog ng isang lalaki ang kanyang bahay sa Balamban, Cebu. Ang dahilan umano, hindi daw nasarapan ng lalaki sa ulam nilang nilagang baboy. Ayon po sa pulisya, matapos kumain ay pumasok ang suspect sa kanyang kwarto at sinindihan ng lighter ang kanyang kama. Nadamay po sa sunog na yan ang kanyang mga magulang. Dinala po sa ospital ang kanyang nanay matapos mapaso ang paa. Nahaharap ang lalaki sa reklamong arson at physical injuries. Ito na ang mababilis na balita. Natagpo ang lumulutang sa Abra River ang bangkay ng isang lalaking 16 na araw na wala matapos tangayin ng agos. Ayon sa pulisya, posibleng sumabit ang biktima sa ilalim ng ilog kaya natagalan bago siya lumutang. Agad namang kinumpirma ng pamilya ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil sa estado ng kanyang bangkay, agad siyang dinala sa punerarya para i-cremate. Nasunog naman ang isang paggawaan ng noodles sa isang compound sa may San Valenzuela. Kwento ng isang trabahador, nagsimula ang apoy sa kawa na pinaglulutuan ng pansit canton. Tinangkaraw nilang patay ng apoy pero lumaki pa raw yun. Doon na sila nataranta at agad lumabas. Umabot sa unang alarma ang sunog na idineklarang fire out pasado alas 5 ng umaga.
Apat na araw bago po ang Pasko, kamustahin na po natin ang presyo ng pang Noche Buena sa Mega Q Mart. At may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Tina? Connie, wala pang gaanong namimili ng pang Noche Buena rito sa Mega Q Mart sa Quezon City. At ayon sa isang nagtitinda rito, wala pa raw, alanganin pa raw kasing araw ito at malamang daw ay sa Sabado pa mamimili yung mga maghahanda. At base sa monitoring ng Department of Agriculture mula December 11 hanggang 15, ang kada kilo ng kasim on the average, Connie, ay 306 pesos and 93 centavos. Ang liempo, 350 pesos and 20 centavos. At ang whole dressed chicken ay 176 pesos and 41 centavos. Dito sa Mega Q Mart, ang kada kilo ng laman ng baka ay 390 habang ang brisket 360. Sa baboy, ang liempo ay 380 per kilo, ang kasim 300, ang pork chop pareho 300, pati ang pigi 300. Merong alternative dun sa mga gusto makatipid na buto-buto na 280 pesos at dun sa mas gusto pang makatipid, merong knuckles na 160 pesos. Pero ayon sa nagtitindang si Martin Acebron, nagpasabi na ang kanyang supplier na tataas ang presyo ng 5 hanggang 10 pesos sa baboy. Sa manok naman, ang whole dressed chicken, 170 pesos. Ang drumstick, 190 per kilo. Ang wings, mas mahal sa 200. Ang chicken feet, 110. Ang leeg, 120. Habang ang breast ay 180 hanggang 185. Connie, pwedeng tanungin ang mga suking nagtitinda kung ano ang mga pwedeng alternatibo na mga sahog kung medyo gipit sa budget. Connie? Yes, ano naman ang ginagawa kaya ng pamunuan ng Mega Q Mart, ano, just in case may mga sinasabing nag-attempt na magtinda ng mga botsa at hinahalo pa nga daw yan minsan, hindi ba, para hindi mapansin dun sa ibang paninda. Nako, bawal yan, Connie. Pati ang Department of Agriculture, mahigpit ding binabantayan yan, pati yung Quezon City Veterinary Department. At yung mga mamimili natin, alam naman nila siguro kung ano yung itsura ng botsa, pwedeng tingnan mismo yung karne kung hindi na maganda yung kulay, at yung amoy din, Connie, malalaman din natin kung hindi na maganda yung karne. Ayan. Connie? O, kailangan talagang pairalin lahat ng 5 senses pagdating dyan sa mga botsa na yan na naglipana. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Tina Panganiban Perez. Samantala, dagsa naman ang mga namimili na gusto hong makatipid para sa kanilang pangregalo at pang-OOTD sa Divisoria sa Maynila. Karamihan po sa kanila bumibili ng pang-exchange gift na pasok sa kanilang budget na 150 pesos. May mabibili na rito na 100 pesos na terno at damit pambata. Ganito rin po ang presyo ng mga duster na iba't ibang disenyo pa may t-shirt din na nagkakahalaga ng 120 ang kada isa. May mga laruan din na mabibili po sa halagang 25 pesos kada piraso. Mabenta rin ang mga bag na pambata na 200 pesos. Kung pera naman po ang balak na iregalo, may angpao o red envelope na mabibili mula 25 pesos hanggang 35 pesos ang kada 6 na piraso. Ang angpao pa rin po para sa 20 pesos na barya na 35 pesos kada 28 piraso. Binigyan ng pamasko ng ating Migrant Workers Office sa Dubai, United Arab Emirates ang ilan nating kababayan doon. 14 na distressed OFW na nasa kanilang pangangalaga ang nakatanggap nito. Kumanta rin sa inihandang programa ang mga OFW. Ayon sa MWO, magtutulong-tulong ang Konsulado ng Pilipinas at ang Filipino community roon para makapagbigay ng pamasko sa kanila. Pauwi na rin daw ang ilan sa kanila sa mga susunod na araw. Patuloy raw ang MWO sa pagproseso ng pagpapauwi sa mga distressed OFW sa Dubai. Madalas daw na good timing ang bagong taon para i-reinvent ang sarili. Pero itong si Sian Lim, hindi na naghihintay ng New Year para sa new version niya. Narito ang latest. Positive, goal-oriented, driven, at syempre, ripped. Meet Sian Lim version 3.0. Mas motivated daw ngayon si Sian na mas hamunin ang sarili sa iba't ibang showbiz projects. I just really love working out. It's really just
a matter of reinventing and just doing something new. You know? Para naman, it's also a sign of respect sa audience because you know it's that's how it's supposed to be. Hindi pa ulit-ulit yung mapapanood nila. Kasama si Sian sa inaabangang Kapuso series na Love, Die, Repeat with ultimate star Jeneline Mercado. 3 years in the making ang serye na ito at unconventional kind of series. Kaya nga masaya raw si Sian na nag-click agad ang personality nila ni Jen. Jeneline is super fun to work with. Wala akong masabi. At first, tahimik. Just like me. Pareho kami na sabi ko, okay lang ba siya? Gusto ba niya akong katrabaho? Medyo nahihiya ako kasi sabi ko nga sa kanya, bata pa lang ako, Jeneline Mercado ka na. Isa bang blessing ang dumating kay Sian? Ang pagbida sa GMA Pictures and Viva Film sexy suspense thriller movie na Playtime sa direksyon ni Mark Reyes. First time niyang makakatrabaho rito sina Sparkle star Sanya Lopez at Faye Lorenzo. Kasama rin si Colleen Garcia. This would be the most intense role that I'll be playing. Edgy and at the same time pushing my comfort zone. Kasi hindi ko pa siya nagagawa ever. Ibang Sanya naman daw ang mapapanood sa Playtime. Kung very danaya or first lady ka, lagi kang sweet sa mga ginagawa mo. This time, medyo may pagkamaldita. Siyempre, medyo siguro masungit ako sa mga boys. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tubong Puerto Princesa sa Palawan ang swimmer na nagpapakitang gilas sa 2023 Philippine National Games. Siya si Quindy Fernandez na meron ng 5 ginto sa kompetisyon. Naipanalo niya ang women's 50-meter, 100-meter at 200-meter backstroke, pati ng 50-meter butterfly at 200-meter medley relay. Sa ngayon, siya ang may pinakamaraming ginto sa mga kalahok ng Philippine National Games. Magtatagal ang kompetisyon hanggang December 22. Batas na po ang 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024 matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, mas mataas ito ng 9.5% kumpara sa 5.268 trillion pesos na budget ngayong taon. Sabi rin ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez, kasama sa 2024 budget ang ilalaang 500 billion pesos para sa ayuda na nasa 12 milyong mahihirap na pamilya. May malaking pondo rin po ang agrikultura at mga proyektong kabilang sa mga paghahanda sa El Nino. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, halos walang confidential funds ang civilian agency sa 2024. 10 bilyong pisong pondo ang idinagdag sa mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. Samantala, tinanggal sa pwesto ang 2 pulis Quezon City na rumisponde sa bahay ng yumawang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Yan ay matapos kumalat ang isang sensitibong video na para sana sa case documentation. Inalis din sa pwesto ang kanilang station commander. Hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Ayon sa Philippine National Police, hinahanap na nila kung sino ang original uploader ng sensitibong video. Posibleng sampahan siya ng reklamong paglabag sa anti-cybercrime law, pati na ang mga nag-share sa video. Ikinagalit ng manager ng yumawang aktor ang pagkalat ng naturang video. Samantala, ngayong pong Pasko, hindi lang balat ng lechon ang gusto nating malutong, di ba? Kundi pati na rin ho yung aginaldong pera. Ang problema nga lang, pahirapan daw kung saan makakakuha nito. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Imbes na cash, in-kind na lang daw ang regalo ni Melba sa kanyang mga inaanak ngayong Pasko. Nakailang ikot na raw kasi siya sa mga bangko pero pahirapan daw makapagpapalit ng malulutong na bills. Coins, 50s, 100s, wala po. Mahirap po, hindi po agad-agad. Pero okay na rin daw dahil anya. Nanay po ang gumagastos eh. Hindi yung bata. Hindi po. Ilan ang inaanak niyo? Nasa 30 po. 30? 30? Opo. Sa post na ito na umiikot ngayon sa social media, inaabisuhan ng publiko na ang mga maliliit na denomination o halaga ng bagong imprentang pera sa pagtatapos na ng taon di umano magiging available.
Sa post, idinamay pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na di umano'y hinihikayat ang publiko na mas gamitin ang 200 peso bill para magpantay daw ang sirkulasyon ng pera. Sa isang pahayag, pinabulaanan ng BSP ang naturang social media post. Ayon sa BSP, patuloy itong naglalabas ng bagong banknotes para maipapalit ng publiko ang kanilang mga lumang pera. Kapansin-pansin din daw ayon sa BSP na mas mataas sa karaniwan ang demand para sa mas mababang denominasyon. Kaya naman patuloy din daw ang paglalabas ng BSP ng ganitong halaga. Samantala, naglipa na ngayon sa social media ang mga post na nagbebenta ng balumbon na malulutong na 20, 50 at iba pang peso bills. Paalala ng BSP, libre ang pagpapalit ng pera sa mga bangko kaya hindi dapat tangkilikin ang bentahan ng mga ito. Hinikayat naman ng BSP ang publiko na imbes na cash, digital o e-money na lamang ang ipadala sa mga inaanak at mga kaanak ngayong Kapaskuhan. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit isang linggo na lang, magpapalit na rin ang taon kaya ang inspeksyon na rin ng ilang bilihan ng paputok na tinatangkilik tuwing magbabagong taon. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki. Kasi tulad sa mga nakaraang taon, nag-iikot na naman ang DTI sa piling bentahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Ito'y para tignan kung ang mga binibenta ay dumaan sa product testing. Ang tinitingnan kung may PS o Product License Sticker at ICC o Import Commodity Clearance Sticker. Yung PS para sa mga local products yan. Yung ICC ay para sa mga imported. So kung meron, ibig sabihin daw, dumaan sa product testing ng Bureau of Philippine Standards. Madami kasing peking sticker. Yung iba nabibili pa nga daw online. So kung gusto mong makatiyak, mag-download ng scanner for ICC app sa inyong telepono para sa PS sticker. Tingnan yung license number na naka-imprenta sa PS sticker at i-verify sa website ng Bureau of Product Standards. Ayon sa ilang tindera, maaari raw tumaas ng 15 to 20% ang presyo ng mga paputok dito sa Bukawi sa susunod na linggo. Sa ngayon, wala pa nga halos namimili, no? Pero alam mo, Rafi, kanina nung habang nag-iikot, babanggitin ko na rin lang na may nasita na isang tindahan dito dahil sa katulad nga nung sinabi natin, sinitcheck kasi nila yung PS sticker. No? Tapos yung isang nasitang tindahan dito, meron ng sticker, pero yung nakadikit sa sticker, mga pailaw na wala naman sa pwedeng i-manufacture. Wala dun sa listahan ng Bureau of Product Standard na pwedeng i-manufacture o pwedeng gawing pailaw. So, isa yan sa mga violation na nasita, kaya kinumpiska muna at inisyohan na sila ng notice of violation. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Sa mga may planong mangregalo po ng alagang hayop ngayong Pasko, may paalala po riyan ng ilang animal welfare group. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Kung merong magre-regalo sa iyo ng alagang hayop ngayong Pasko pero surprise o hindi mo alam, tatanggapin mo ba? Yes po. Bakit? Ay parang tao din po yan. Meron ka alaga? Meron. Aso. Oo, kahit ano, basta galing sa kung sino. Ready ka ba? Opo. Gamot, may bakuna, may pagkain. Ikaw ba merong alaga? Mayroon po. 2 tuta po. Maliit pa po. Sa pet shop na ito sa Arayat Market sa Cubao, Quezon City, inaabangan na raw ang bisperas ng Pasko kung kailan kadalasan silang dinadalaw ng mga suking naghahanap ng ireregalong alagang isda. Dati, last year, pag may nagsabi na, magkano to kasi pang regalo. Siguro itong mga 24 or 23, ganun ang ano eh. Kasi pag ano ng Pasko, pagsapit ng Pasko. Pero dumarami ang nagpapaalala, hindi basta dapat inireregalo ang pets. Tulad ng animal lover na si Heart Evangelista. Well, I'm really against that. So it never should be a gift unless na matagal na talagang ng pamilya, ng anak na magkaroon ng aso at whether maalagaan ng bata or not, the parents will be 100% there. Sang-ayon din ang ilang animal welfare group na dapat piliin ang pagbibigyan. If the person that you're going to give this gift of a pet turns out later to be not ready to the commitment, to be not capable of providing that needed care, attention, and needs, no, that dog, that pet will end up suffering.
Marami na raw nagpa-rescue sa kanila ng mga alagang napabayaan dahil hindi handa ang amo. Ibinigay, binili, at eventually dahil hindi na kayang alagaan, burdensome na ito do sa pinagbigyan, napabayaan, pinabayaan ng pag-alagala. Kung bata ang pagbibigyan, mainam daw na tingnan kung kaya itong alagaan ng magulang. Who's paying for the medical bills? Who's buying the dog food? Who's buying the beds? Who's buying the milk? It's the parents. You're not just making the kid happy, but you have to check on the parents' capability to take on that responsibility as well. Kung handa at kayang mag-alaga ng reregaluhan, maganda rin daw na ibagay ang ibibigay sa kanya. You have to do your research also, no? What kind of temperament na mababagay dun sa taong yun. Kung yung taong yun ay isang senior na pala, why would you give it a German Shepherd or a Husky? These are hyperactive dogs. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang sabi naman kaya dyan ng netizen sa pagreregalo ng alagang hayop this Christmas. Ano nga kaya? Sabi ni LJ Abad, masaya raw kung makatatanggap siya dahil bihira lang daw yang ibigay. Pero dapat ready ka. Oo Sabi nga. naman po ni Ellie Briones, dapat mag-ingat dahil mahigit 10 taon nga namang commitment ang pag-aalaga po ng hayop. Para naman kay Kersey Vergara, nakasasatisfy daw ang makatanggap ng aso. Pero dapat daw siguruhin na tratuhin din sila bilang pamilya. Hindi raw kasi ito basta-basta. Ayan, big no naman ito para kay Steph Amosco. Hindi raw kasi material na bagay ang mga hayop at katulad nating mga tao ay may feelings din sila. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lang po kayo sa Facebook page ng Balitang Hali. Susunod! Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nagkausap sa telepono sina Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa isang pahayag, sinabi ni Manalo na nagkaroon sila ng frank and candid na usapan. Naging mas malinaw daw ang pag-intindi nila sa posisyon ng isa't isa tungkol sa ilang issue pagkatapos ng tawag. Parehas daw nilang natukoy ang kahalagahan ng dialogue o pakikipag-usap para tumugon sa mga issue. Kinumpirma rin ng Chinese Foreign Ministry ang naturang posisyon. Ang pag-uusap ay kasunod ng sinabi ng Pangulo na kinakailangan ng paradigm shift o pagbabago ng estratehiya sa pakikipagnegosasyon sa China sa issue ng West Philippine Sea. Eto naman, naantig po ang puso ng netizen sa sorpresang regalo para sa isang estudyante sa Glan, Sarangani. Araw-araw kasi siyang naglalakad pauwi galing klase. Siya po ang grade 7 student na si Michael Nacion at bike ang natanggap niya sa kanilang Christmas party. Ayon sa uploader na si Patrolman John Lex Medilo, isa si Michael sa mga pinapasakay nila ng libre dahil naglalakad lang siya pauwi. Nang i-upload ni John ang video, ay may mga naantig pong netizens at nag-donate pa ng bike para kay Michael. Ang pulis na rin ang naghatid ng bagong bike kay Michael. Ngayon may 5.6 million views na ang video na yan sa TikTok. Trending! Talaga nga naman, di ba? Ang galing. Ano ba yung mga special gift na binibigay? Tayo na yung nagbibigay di ba? Oo, Sa ating pero maganda yung bike na yan. Oo. Maganda yung bike para sa mga bata. Hi- Exercise na rin. Totoo yan. Hindi lang puro gadget, no? True. At may mga nabalitaan ako sa mga ganyang edad, nagiging inspiration pa yan sa kanila. Malay mo, maging champion. Sundalo. Ano ba yung binigay sa kanya? Mountain bike. Parang mountain bike. Maging champion mountain biker pa yan in the future. O ma-inspire diba? siya na maging sumapi sa AFP, di ba? Dahil sa kabutihan Oo, na sa pinapakita PNP, sa kanya, oo. PNP. Ang galing. Pero yan, yung mga ginagawa naman sa probinsya ng mga pulis natin yan. Pagka maluwag sila ay nagpapasakay, di Oo. ba? May- Nagsasabay ng mga Bukod sa libreng sakay, stranded. may libreng pandesal pa ata, di ba? Tsaka pwede na yan ang gamitin papasok ng school, Ay, di ba? oo. Hindi na siya mamamasahe. Yan ang kailangan. Hindi lang, sa tuwing Pasko, all year round, di ba? Magbigayan Pwede tayo. pa niyang gawing business. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.